Ayan na. Tikman natin. Tignan niyo yung loob. Wow! Parang dry. Tignan niyo. Dry siya. Parang lumot. Ay, parang inaamat. Sorry for the word. Ito na rin yung Vietnamese ko. Ito muna, tikman natin. 225 to ang mahal. Ang tigas. Bakit ganito KFC? Yung pangatang lasa. KFC bakit ganito? Ang tigas na tinapay nyo. Matigas siya. Ang tigas ng tinapay. Tingnan mo. Hindi ko siya bet. Masarap siya pero ang pangat ng texture. Ang tigas ng tinapay. Meron mo yan. Tignan nyo. Ang pangat ng ano oh. Ang dry ng spinach. Feel ko kasi kanina pa ito nagawa. Tapos ngayon lang na-serve. Ano nyo, hindi siya maganda tingnan. Hindi siya at ano, hanggang nyo kainin. 225 pa to ha. Yung nakikita ko sa mga vlogger, ang sarap niya tingnan. Tapos ganito sa akin, ang tigas ng tinapay. Tignan niyo mama, oh. Ang tigas. Sorry, hindi ko siya bet. Tapos yung cashier pa, nakakaloka siya. Basta nakaka-stress. Ang dami niyang galaw. Kaya nalilito siya. Tignan niyo yung cheese mama. Ang tigas ng cheese. Cheese pa ba to? Oh? Cheese ba to? Di ba yung cheese malambot? Ito ang tigas. Ba't ganito? Nakakaloka. Hindi siya worth it sa 225 pesos. Tapos yung resibo hindi binigay sa akin. Last order ko na to. Parang hindi na ako order ulit. Favorite ko pa naman yung spinach. Tignan niyo yung itsura niya. No. Umorder ako ng Vietnamese coffee. Ito yung favorite ko dito sa coffee, but first coffee. Ang sarap. At alam niyo ba magkano lang to? 70 pesos. Ang mura. Pero itong burger ng KFC, no. Hindi ko siya bet. Masarap siya, pero sa jam, yung spinach, parang wala nang kagana-gana. Yung chicken, ang tigas. Yung tinapay, parang mas matigas pa sa bato. Parang ito yung sinasabi nilang, pag sinabihan ka na masama, huwag mong batuhin ng tinapay. Ito yung iba tong tinapay. Kung masasaktan dahil ang tigas niya. Ayun, So ayan, update lang mga mama. For sure maraming magko-comment dyan na bakit parang yung balat ko hindi maganda tingnan. Bakit parang meron ako mga itim-itim sa leeg. Ganyan. Sakit na ba to? Wala lang sakit na ba to? This past few days kasi sobrang kati ng katawan ko. As in OA. Well, may mga episode naman sa life ko talaga na nangangati yung katawan ko. Pero yung ibang kati siya ha. Nangangati siya. Well, alam nyo naman na nagkakaroon ako ng mga rashes. Pero this time kasi ibang level yung pangangati. Tapos hindi ko talaga siya kaya. Dahil hindi ko na nga kaya pangangati ng katawan ko, nagpa-online consultation na ako. Tapos, based sa mga sinabi ko sa kanya na symptoms na nararamdaman ko sa pangangati, is meron daw akong eczema. Kaya meron daw akong mga pula-pula sa katawan na nangangati kasi meron daw ako eczema. Nakakaloka lang kasi meron pala akong eczema. Kaya meron ako dito mga pula-pula. Itong malala. Pulang-pula, oh.
Grabe. Tapos dito, oh. Meron pa ako sa private part. Pero ipapakita ko na lang sa inyo. Dito sa baba ng aking dibdib. Ayan. Ang OA niyan mga mama. Ang kati niyan ha. Meron pa ako dito sa legs. Kaso di naman siya makita sa camera. So ilalagay ko na siya dito. Nakakaloka. Ang kati-kati niya talaga. Ito yung parang era ng buhay ko na pinakamakate na nanggigigil talaga ako na napapaluha na lang ako na bakit may ganito akong nararamdaman. Ano ba talaga? Sumpa ba talaga to? Ang kate. Pero yun, recommended ako ni Doc ng bumili daw ako ng anti-pruritic. Ayan. Meron akong ganito before. Ayan. Meron akong ganito. Ginagamit ko na to. Tapos ito yung binili ko. Pero wala siya. Ano kasi to? Yung stock ko. Ito kasi bibiling ko sa Watson. Kaso wala. So, ang nangyari, meron sila sa akin binibenta na tag 43 pesos lang na ointment. Sabi ko, ay hindi na lang po yan ma'am. Kasi ako talaga, pag mga gamutan talaga, gusto ko talaga yung mahal. Ayaw ko tinitipid yung sarili ko. Feel ko kasi kapag bumili ako ng ganun, ng 43 pesos, feel ko hindi naman siya maging effective. Eto kasi, mga 1,500 to. Sa ganito kaliit na ganyan lang siya. 1,500 na yan. Tapos meron ako binibili na ganito rin siya, na nasa ano, ang tawag sa ganun? Parang ganito siya. Ayan, parang pag ganito yung design niya, pero maliit, ganyan. 500 pesos wala din sila nun. Ewan ko kung bakit wala. Nagtanong ako kay Doc kung anong pwedeng alternative na pwede kong gamitin para at least ma-ibsan tong pangangati ko. Kaya nabiyas sa akin bumili ako ng Aveeno. Ito, Aveeno Skin Relief Moisturizing Lotion. Para to sa mga pangangati ng katawan, sa dry and itchy sensitive skin. Kasi ngayon mga mama, ang kati talaga ng katawan ko. Pero pag ginagamit ko naman siya, nawawala naman yung pangangati. Natutuwa naman ako sa kanya. Pero parang hindi siya ganun nawawala agad. So, ayun lang yung ginagamit ko muna. Pero kapag nagkaroon ng stock ng Elica, bibili ako. Ayan. Look at this mga mama. Ang OA ng pamumula nyo. Bilog na bilog. Tapos, meron pa ako sa likod ng aking likod tuloy, batok. Meron ako sa batok. And na-recommend din ako ni Doc na magsado ko ng maluluwag na damit kasi para makahinga yung aking pangangati sa katawan. Ayan yung peg niya mga mama. Kala nyo maganda yan? Sa mga magko-comment dyan na bakit parang may ano ako, ganyan-ganyan. Ano ba yung chikinini ba yan? Hindi pa yung chikinini. Actually, naiya ako lumabas kasi dahil dito talaga. Kasi ayokong isipin ng taon na alam, may ano sa kaliig. Kasi di ba pag sa liig, alam na agad din. Ay, may something ganun. Pero hindi po yan nakakaano nga eh. Gusto ko sana magsuot ng para sa leeg. Kailangan ko kasi lumabas kasi may bibilin ako. So, ganyan lang muna tayo. Delikado pa. Kaya buti nagpa-consult lang ako. 1,000 pesos naman yung pa-consult ko. So, okay na din yun. Pero anything else, meron tayong package. Ayan, bumili tayo sa Temu ulit. Walang katapos ang Temu. Ayan o. Temu, bongga. Ang laki. So, may idea ba kayo kung anong mga nasa loob nito mga mama? Comment nyo down below. Na-excite ako kasi dumating na siya. Kasi meron akong alis. And ito kasi inaantay ko mga product. Buti dumating siya. Kaya nakakatawa. Ayun. Ang laki. May idea ba kayo kung anong laman neto? Ay, excited ako buksan to. Pero hindi ko man siya bubuksan kasi nga lalabas tayo. Parang basura. So, ayan, update lang. Kakagising ko lang. And, yung mukha ko, hindi na siya parang bagong gising. It's 7:25 a.m. Maaga akong nagising kasi maaga akong nakatulog. And, nag-tiktok ako kanina. And then, may nakita ako sa TikTok na grabe, naglaway yung bunganga ko talaga. Kasi ang sarap niya. Tapos, ang mura lang. Pagpasasya nyo na rin yung tigyawat ko dito. Kasi, ito po ang tigyawat dito sa baba is hormonal imbalance. Kasi, nagtitik tayo ng pills. So, nagkakaroon tayo ng tigyawat dyan. Kaya rin natin. Ayan, bumili ako ng tinapay sa Coco Pan. Ayan, Coco Pan yung brand niya. Ang mura lang neto. Ang bill ko lahat is 200 pesos. Kasama dito yung shipping. Tapos, bumili din ako ng coffee. Yung coffee, mga mama, sobrang mura. Wait lang, gumagalaw yung camera natin. Sobrang laki niya mga mama. At ito is 80 pesos lang. Sabi ko, lang, ang mura na 80 pesos. Pagka-review ko kanina, sabi ko, lang, 80 pesos lang to. Tignan nyo. So, tingnan natin kung worth it ba yung lasa niya. Kasi, 80 pesos mapapaisip ka na rin na, masarap ba yung coffee na to? Kasi, for sure kapag ganito, 80 pesos, parang hindi na ako nag-expect ng masarap siya. Pero, dahil lumabas to sa FYP ko nga sa aking TikTok, napabili talaga ako. Yan. Tikman muna natin yung coffee kasi sa coffee talaga yung pinaka-reason kaya umorder ako dito. Wala pa akong balak kumain kasi nga balak ko kumain gabi pa kasi nga nag-intermittent fasting ako.
So, ayan. Haluin lang natin kasi may mga puti-puti sa baba. Hindi ko alam kung ano to, tawag nito? Kondensada. Pero ano ba itong in-order ko? Salted caramel. Tikman natin. Okay na rin siya for 80 pesos. Hindi ko nalalasahan yung kape. And masyado siyang matamis for me. Pero worth it na rin sa 80 pesos. Hindi ko to ubusan kasi ang aga pa masyado para uminom ako ng kape na ganyang kalaki. Dito naman tayo sa Coco Pan. Ang in-order ko is cheese roll and then milky cheese donut. Oh. Let's see. Oh. Look at this. Ayan. Ito yung nasa loob niya. Sana hindi kasi siya mahulog eh. Ayan yung nasa loob niya. Bumili ako ng 4 na cheese roll. And then, ito yung milky cheese nila. Ayan. Per piece neto is 12 pesos. And ito naman is magkano? 30 pesos to. 30 pesos. So, ito muna yung tikman natin. Kasi ito yung nakita ko na generous daw yung cheese nila. So, ayan. Tikman natin. Nagugulat kayo mga mama. Ang bongga ng cheese sa loob. Focus natin. Ang bongga ng cheese sa loob mga mama. Oh, look at this. My God, pasabog yung cheese nila. For 30 pesos, hindi ka na rin lugi kasi ang sarap ng cheese. Parang pwede ko lagi ako mapapa-order sa kanila kasi ang sarap ng cheese. Dapat pala dami kong in-order kasi isa lang yung in-order ko neto. Kasi nagiting ako na 30 pesos siya. So, naisip ko baka mahal. And dito kasi ako bumawi sa may sa may cheese roll nila. 4 yung binili ko. Tapos nakabox na rin ang ganda in fairness. Nakakatawa. Na-amaze talaga ako dito sa kanilang coffee nila. Ang laki. 1 liter ata to eh. Tapos 80 pesos. Not bad na rin pala talaga. Kasi for 80 pesos may ganito ka ng coffee. Sulit na rin siya. Tapos yung mga gento, good for sharing to eh. Parang siguro sa gento, kaya maghati yung 2-3 person. Tapos 80 pesos lang bongga. I love it. Pero ito, grabe yung cheese. Ang kapal. Tapos malambot pa yung tinapay. Worth it na din. Buti na lang lumabas to sa FYP kong Coco Pan. Meron silang malapit na store dito sa location ko. Kasi may mga iba akong in-order na hindi abot dito. So, nabonggahan ako kasi merong available na store malapit dito sa akin. Ang sarap nga. Lambot ng cheese. No, hanggang dulo may cheese siya mga mama. Pasabog. I love it. Next time nating i-try is ito kanilang cheese roll. Pero na-local lang ako kasi meron siyang color. I don't know kung anong color to. It's a blue ba? Ayan o, kung makikita nyo. Focus natin. Ayan, ayan. Sana nakikita nyo siya. Kasi malinaw naman yung camera ko. Ayan o. Meron siyang blue. Ayan. Blue ba to or color? Basta eh. Pero tanggalin na lang natin. Hindi naman yan magaan na sa atin eh. Ano ba to? Di ko alam. Nabusog agad ako sa cheese roll. Ang sarap. So, ito naman, tikman natin. Makapal din yung cheese, bongga, tikman nyo. Makapal din yung cheese, I love it. Bongga, 12 pesos lang to. Pero yung cheese niya, yung lapad ng cheese niya, hanggang dyan lang siya. Ayan. Ay, gumagalaw yung camera ko. Ito yung pinakaayaw ko eh. As you can see mga mama, hanggang dito lang yung lapad ng cheese niya and dito wala na. Pero, pag kinagat mo naman kasi ito isang buuhan, so malalasang pa rin yung cheese. Tapos 12 pesos lang siya, hindi ka na rin lugi. Pero cheese lang yung kakainin ko. Ano kayong cheese nila? Ang sarap. Tapos makapal talaga siya. Ang cute ng tingnan niya sa loob.
So, ito, hindi ko ito kakainin itong tirang tinapay kasi mataas sa calories to. Mga pamangkin ko nila kakain yan. Hindi ko lang binaboy. Pero, natuwa ako kasi masarap siya. Wala, gumagala na naman siya. Pinaka-favorite ko is yung milky cheese donut. 30 pesos lang siya, kaya i-try nyo siya mga mama. Try nyo sa Grab kapag merong Coco Pan na pwedeng mag-deliver sa area nyo. Try nyo kasi masarap talaga yung milky cheese donut nila. 30 pesos lang. Tapos ito, try nyo din. Meron mas maliit na size, pero kasi naisip ko na 80 pesos lang naman. So, pinalakihan ko na lang. Pero masarap pa rin siya mga mama, kahit hindi ko siya trip yung coffee niya. Kasi ako talaga, pag bibit lang ako ng coffee, gusto ko talaga yung matapang na kape. Pero dahil 80 pesos lang naman to, ayaw ko mag-inarte na, ang pangit. No, sino ka para mag-inarte? 80 pesos lang naman. Eh kasi binibili kong coffee talaga, yun na masarap. Umabot ng 200, 250. So, anong laban ng 80 pesos sa 250, diba? Tapos kung 250 pesos to, tapos get yung lasa, dun ako magre-reklamo. Pero, dahil 80 pesos lang naman siya, tapos ganito pa kalaki, hindi na ako magre-reklamo. Hindi ko siya bet, pero okay na siya sa 80 pesos. Pilit ko yung mga pamangkin ko, magugustuhan to, pero ako hindi talaga. Pero yung milky cheese nilang donut, ang sarap.